Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Malaking balita nitong nakaraang taon ang pagpanaw ng nag-iisang elepante sa ating bansa, si Mali. Pero para sa mga na-miss si Mali, may pagkakataon kayo para muli siyang masilayan. Ang pinresermang katawan ni Mali muling uuwi sa tahanan nito sa Manila Zoo. Sa lahat ng biyahe ng truck driver na si Ann, dito daw siya kinakabahan. Isang maningkalaw niya lang kasi ang kanyang pasahero baka mapano. Ang kanya kasing sakay walang iba kundi tinaxidermy o pinreserbang katawan ng tinaguriang the loneliest elephant in the world, si Vishwa Mali o Mali. Marami pong nag-recommend kay Doc Jason na ako daw po yung mag-drive. Masaya. Siyempre, ako po yung napili nila. Kinakabahan din po ako. Bawal akong magkamali dito. Si Mali tong isasakay namin. Safe and sound kaya maihatid nila Ann si Mali sa tahanan nito sa Manila Zoo. Kuya Kim, paano napipreserve ang katawan ng hayop sa taxidermy? Kuya Kim, ano na? Cody, welcome back! Taxidermy ang tawag pagpreserba ng anyo ng hayop na wala ng buhay para i-display o di kaya para pag-aralan. Ang balat ginagamitan ng iba't ibang kemikal para matanggal ang moisture at matuyo. Tsaka ito maingat na ina-arrange at tatahiin sa hinandang form ng hayop. At para mas maging realistic, ito'y pinipinturahan o kukulayan. Sa kaso ni Mali, nang mamatay ito Nobyembre nitong nakaraang taon, ang mga labi nito dinala dito sa Angat, Bulacan para i-taxidermy. Ang gumawa nito, ang veterinaryong si Dr. Jason. Nung marinig ko sa news yung about po doon sa namatay po si Mali, nag-post agad ako sa social media na any possible connection with Manila Zoo. Daming taong kumukontak sa kanila, sinasuggest po kami. Doon po nag-come up na tinawagan po kami. Sa lahat daw ng mga pinreserba ni Dr. Jason, ang mga labi raw ni Mali ang pinaka-challenging. Hindi namin siya pwedeng tigilan, katulad ng ginagawa namin sa mga dog and cats. Nakikita po kasi namin, nagde-decay na siya. Kailangan continuous yung process. Doon ako nag-decide na, sige, hatiin natin yung team. Kaya naman inabot daw ng siyam-siyam bago niya natapos ang pagpreserba sa elepante. Kaya po mga dog and cats, nasa 3 to 6 months lang po kami. Ito pong si Mali, inabot po kami ng siguro mga 11 months. Hanggang nitong December 16, sinundo na siya ng grupo ni Ann para ihatid pa Maynila. Grabe yung biniyahe namin, di ba? Ang tagal. Inabot po kami ng 7 hours kasi 5 a.m. kami umalis sa bahay. Kasi po, ang dami na pong mga kuryente na pwedeng sabitan po ni Mali. Pakalipas sa mahigit 7 oras na biyahe, si Mali nakauwi na muli sa kanyang naging tahanan sa loob ng mahigit 4 na dekada. Sobrang proud din po ako sa sarili ko. Hindi ko to makakalimutan itong nangyari sa buhay ko na to. Pero alam niyo ba kung anong pinakamalaking hayop na tinaxidermy? Ang isa sa pinakamalaking taxidermy animal sa buong mundo ay isang 8 toneladang whale shark o butanding. Na centerpiece ngayon ng isang museo sa Centerport sa New York. Ang naturang butanding 2 beses na raw kinailangang ipreserba. Ang original na taxidermy model kasi nito na damage kaya kinakailangan i-restore gamit ang makabagong pamamaraan ng pag-preserve. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.